Ayun, magandang gabi ulit. Mag-update lang tayo sa sa BTC, Bitcoin. Ay, gusto ko kasi itong silipin, no? Ito nangyayari kay Bitcoin. Ayan. So, nag-open trade ako dito kanina. Kanina lang to. Dito, itong candle na to. Around, ayan, yung 8:20, mga 8:20, 8:25. Nag-open ako dito sa area na to. Tapos, stop loss ko just above this high. Okay. So, ayan. Ayun na nga. Kanina, no, bago ako nag-record, sabi ko, ang gagawin talaga ni PTC is tutulak yan dito, pupullback, tapos hihikayat yan ng buyers kasi may-expect nila na ito strong support. Kaya maglalagay sila ng CL dyan or ng cut losses. Tapos sabi ko, yan, ipapakita yan ng bullish pattern or bullish move. Hindi nga tayo nagkamali, no? Ginawa niya naman. Pero dahil nandun ang M50 sa Saluyan, okay? Sa Saluyan. Currently, I'm 40-50% na gain. Sige, lagay natin actual entry natin dito. 43,190. Yun yung actual entry natin. Taas pa nga ng konti dun. Ayan. Ayan, no? Ng CL siya, di ba? Ng, ng liquidate siya. Ayan, niliquidate niya tong area na to. Galing, no? Ayan, niliquidate niya yung area na yan. No? Ayan, grabe, no? Niliquidate niya. Pero ang bilis lang niyang gumalaw, no? Well, we're expecting that. Ako, TP ko, ito lang. Ganyan lang ako. Bakit ako 50% gain na? Kasi leverage ko ginawa ko 80 times 80. Maliit lang naman kasi siya. Ayan, 0.23. Tapos ang gain is 1.45. Bakit dito ako mag-gain? Mag-TP. Ito. Itong area na to, hanggang dito, may tumutulak sa price pataas. Yan. May tumutulak sa price pataas. Kaya dito lang ang TP area na hindi ako masyadong mag-grip dyan. Usually, makasira lang yan ng diskarte yung sobrang greediness. Sapat na yung 6R natin. 6R. So, balikan natin yung last time, no? Pinag-uusapan natin last time na gagawin na BTC. Ito na siya ngayon. Ito na siya ngayon. Ayan. Nung last night, ang itsura ng ating candle, itong candle na ito, yung pinag-uusapan natin, ano siya? Bearish candle siya. Ayan, nandito siya. Tapos, after kong mag-record ng video hanggang kaninang umaga, ayan, buo na siya ng bullish candle. Okay, pero hindi kasi siya nag-engulf dito sa dalawa. Kaya ako nag-short ngayon. Kaya ako siya shinort. Kaya hindi siya nag-engulf. Kung nag-engulf sana yan, bullish pa rin ako. Pero bullish pa rin naman ako. Gusto ko pa rin ito ang gawin niya. Pero possibly, if it breaks this area, itong white line natin dito, if it breaks that area, possible, i-mitigate niya muna itong order block dito. Saka siya umangat. Okay? So, bakit ako may abang dito? Hindi ako dito mag-ano. Kasi kapag binutas niya at binrake niya to, well, eto na. Yung second scenario na natin. Okay? Mag-second scenario na tayo dito na mag-pullback na siya down to 31,000 or even further as 28,000. Okay. As far as 21,000, 28,000. Pero still looking forward, still want to happen this one. I-break niya to or yun lang, makuha lang natin yung TP natin for good na.
Tapos, kung i-break niyan, hindi ko iti-trade tong area nito though very obvious siya, no? Why? Because I'm bullish. No? I'm bullish with this current state niya. I'm still bullish on this state na aabot siya rito. Okay? Nag-consolidate lang siya dyan. Was acquiring enough force to pump the price. Kasi kung ganun, no? Kung ganun nga, mangyayari tong first scenario natin, which is my bias. Kaya, ayun, di pa sana ako magre-record ngayong gabi at mag-upload later dahil wala naman masyadong significant yung price. Just natawa lang ako dito sa nangyari kasi ginawa niya talaga siya. Ayan, no? Grabe, grabe. Tapos very strong ang candle na to kaya ine-expect mo talaga na bababa pa yan. Yung mga ganito, huwag mong katakutan yan. Sorry, makatakutan yan. Kasi normal pullback na lang yan after the initial movement or strong movement. Normal yan. Normal yan. So, ito, yan pa din. Gusto kong i-mitigate niya tong area na to. May mga fair value gap dito. Talaga ba? Value. May mga fair value gap dyan at may OB tayo rito naghihintay. Hindi ko nga lang siya ipupush further kasi yan, merong nagtutulak sa price and hopefully, no, that will also push the price up to the first scenario that we want to happen. Okay? Bakit gusto natin mangyari yon? I-trade natin to. Uhulihin natin yan. Yan. Uhulihin natin yan. So, double tap yan. Yan. Pag hindi siya lumagpas dito sa area na to at nang hina na siya dyan, we'll go down to lower time frame and we'll look for opportunity to short the market. We will short the market eventually. Kasi, yun nga, very, very positive ako na babagsak pa siya at that level, at the level we mentioned. So, 28. If not, 31 yan. Possible 31. I'm very positive na babagsak siya yan. So, if I'm wrong, then we'll look for better opportunities, other opportunities to trade this market. Pero, yun nga, as what I've seen here, in the lower time frame, ayan, it's a indication or reflection, manifestation of the higher time frame. Kung ano naman ang ginagawa ng lower time frame, ginagawa lang din naman ng higher time frame yan. Kaya I've been observing the market for the past months, just looking at the charts. Yun, ito yung PE. Tinrade ko rin yan. Pero ano na tayo dito, nag-positive SL na tayo rito because of the movement ng BTC. Eh, hindi ko na siya explain bakit ko siya tinrade. Ayan, may Fibonacci tayo dyan. As you can see here, I opened above the 0.382 level of Fib, which is a strong level kapag dyan pumahinga ang price. Pero because of what's happening sa BTC, the strong movement downward, nahihila niya yung price. That's why we already set our break even. Break even na lang tayo rito. Nag-set na tayo ng stop loss sa entry point natin. Sa entry point lang tayo nag-stop loss kasi ganun naman talaga mangyayari dyan. Nahihila niya yung price. Pero sa change niya, no, ang laki ng change niya. Ayan, 16%. Wow. Something moves that much. Definitely the following day will move significant pa rin yung movement niya. Imagine, wow. I'm looking at this area.
Pwede siyang dito mag-stop. Grabe, no? Nahuli mo yan. Anyways, going back sa BTC, ayun, kinuha niya uli yung area na to. Nag-stop loss siya dyan, nag-liquidate. Marami siyang niliquidate dyan for sure kasi ang daming nag-buy dyan. Daming bumili dyan. Sakit na, no? Which happens to me more than enough. Grabe. Saklap talaga ng mga ganyang trades. Kaya dapat learn from your mistake. Study the market, the behavior of the market. Ako, I've been studying the behavior of the market for months now. I stop trading talaga. Stop. Tumigil talaga ako sa paglalagay ng fund dahil wala eh. Hindi nag-move yung career natin. That's why I observe ano yung dapat kong kinukuha sa'yo. Yan, ito yung mga nakikita kong setup ko. Laging mayroong double bottom, double top, triple, or kagaya nito, no? Ayan. Weak, pahina na ng pahina yung market. Paano mo nasasabing pahina ng pahina? O, check the Fibonacci level. So, yung Fibonacci niya, nag-reach siya sa 618. Yung next is nag-rest at 0.5, no? 50%, lumakas pa siya doon. And this time, ayan, nasa 786. Ito yung recent, no? Ayan, bababa na sa 7. Halos bumalik na dun sa Of course, yung susunod nun, kung natapos ka na sa 786, siyempre, saan ka balik ng susunod? Diba? Below 1% na. Hanggang sa extension level niya na ito. Limit na lang ako sa extension level. Actually, this is the safest TP, no? Part na to. Ayun, no? Safest level. Pero may rest pa siya eh. May rest pa yan. So, we'll move further down pa yan. Besides, nandiyan na rin lang siya. Mitigate niya na yan. No? That's my theory lang. No? And looking at this volume, ito nyo naman yung volume spike na yun. Posibleng walang seller dyan sa area na yan. Marami pong nag-change ng mind from bullish to bearish ngayon dyan. Malamang maraming hahabol ng shorting dyan. So, in-expect nila bubutasin to or aabot yan dito. Unfortunately, ang tingin ko hindi na siya bubutas yan. Ayun. Waiting for this to happen. Makapag-TP tayo dyan sa price na yan. And if mangyari yan, then good. If not, please, di ba? We're learning something, no? Na hindi ka dapat talaga sobrang gahaman. Masyadong gahaman. Yun lang yung sikreto yun sa trading. Eh. Don't be too greedy. Okay? Hindi naman TP when you're happy. Mali yun. TP if the price tell you so. No? Paano sinasabi na price na mag-TP ka na? Kapag umihina na siya, ayan na, oh. Pinakita ko naman sa inyo yung fib level niya, no? From 618 up to 0.5, tapos nag 7, ano, no? 786, tapos below 786, then ito na. Extension level na siya, below opening na, below dun sa start ng price. Ayan. Sana mag-live, kaso wala pa, hindi pa pwede sabi ni YouTube. Even Facebook ata hindi pa pwede. Okay lang. Hindi naman tayo naghahanap ng viewer.
Actually, ginagawa lang natin din to as part of our journal. So we can recall ano yung mga traits natin, mga goods and bad traits. Actually, even bad traits dapat i-journal nyo. Para natatandaan nyo ano yung dapat i-avoid na trait. Yun eh. Pag walang journal, di mo alam kung anong lalayuan na trade eh. Gugulat ka na lang, bakit paulit-ulit ka natatalo eh. Dahil paulit-ulit lang naman yung pagkakamaling ginagawa mo. That's all there is to it. Paulit-ulit lang yung ginagawa mo pagkakamali. Kamali ka na. Paulit-ulit mo pa. Ito nakasimple yun. Ayan. Nagpo-consolidate yan sa lower time. Ba't ako tumitingin sa ganito? Eh, very, ano lang naman ang movement to BTC. Sa laki po ng value niya. Yung mga small movements na lang ang kinukuha natin. Tapos nag-a-apply ng leverage. Of course, mataas ang leverage mo, pero dapat bawi ka sa CL. Diba? Kami masyado mag-CL. Batayan ang CL natin. Yun lang, ganun lang. Okay, gagalawin ko na yung ano ko, yung CL ko sa banda rito. Kasi hindi natin alam, baka hindi natin mahit yan, makaligtaan natin. Ano na tayo, to trail stop na tayo. Okay, trail stop tayo sa 43190. Yun, 43118. Yun. Bakit doon? Kasi nandun yung ano, nandun yung galaw niya. Yun. Kita natin yung ating share natin yung current ano natin, gain natin. So, pakita natin to. Mabilis lang. Ng gain natin. Hindi na tayo ng ganyan ngayon. Bybit tayo kasi sabi magsasara daw si Binance, si Binance o Binance whatsoever. So dito ako ngayon nag-open. Actually, this is the first trade na kinuha natin, tinrade natin. 76% running, 76%. Still waiting for the price though. Ayan. Ayan. Dali na. Not bad, not bad. Bad, bad. Close na tayo dun sa kinlose na natin to. Though hindi pa naman siya hindi pa naman siya okay lang. Okay lang, mawala na sa ating tong part na to. Hindi naman na tayo sa BTC. Ayun. Hmm. Pero okay lang. Siguro hindi ko na kukunin muna to. Okay. Happy na tayo kay BTC naman. Sa naging, ano natin, sa naging reward natin today kay BTC. Not bad, not bad at all. Ayun, medyo, kita ba, yung ating, yun.
multiplier natin. Leverage, malaki yun. Anyways, okay. Close natin to kasi almost sa 100% na tayo. Still waiting for the price close. Let's buy 75% confirm. Yes. Lock na ako ng 75%. TP tayo 75% doon. Tapos, again, need to protect our gain, no? Mahirap na. So, mabuti na yan na ano tayo. Mag-iingat tayo. Trail stop naman na tayo. No? We have a trail stop dun sa 43118 level. Definitely this will be TP hit tayo dyan. Ayun, no? Medyo pinrotect lang natin yung ating capital. Okay lang. Again, abundance mindset tayo. Tingnan lang natin mag-play out to. Is, di ba? Alam natin yung ginagawa natin. Yun. TP hit. TP hit. TP hit. TP hit tayo. Ayun, di ko na na-screenshot. No? Di ko na na-screenshot yung ating hindi na natin na-screenshot. Sayang. Yung okay lang. Okay lang. It's good. Good pa rin. Good pa rin. It's a good game. Good game. Good game. Alright. Alright. So, 100%. Ayun. Babagsak pa yan. Babagsak pa yan, for sure. Pero, I'm not sure kung talagang dito siya. Again, I'll go back to my bias position. So, that's it. No? That's my trade. Nahuli natin to. Nakita pa ba natin yung sige, yung pero hindi siya yung actual kasi hindi na natin na hindi na natin nahuli. No? Is lang. Focus lang. Pero more than 100% yun mga chong. More than 100% yun. So, yan. Times 80 mo na lang yung 1.45 na yan percent times 80. So that's the gain we had today. So that's a good close, no? Good trade. Very good trade. And that's it. Maraming salamat and hopefully may na-absorb tayo, may natutunan, may na-import tayo kung may makakapanood na. For me, this is my journal. Now I'm signing off. Thank you.